ako. Pinoy ba kayo? Pinoy ba tayo? Si Jograd. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagtalakay ng buhay ng isa sa mga pinakasikat na komedyante at mga awit noong dekada 70 at 80, si Jograd de la Torre. Kilala siya sa kanyang natatanging personalidad at walang kapantay na talento sa pagpapatawa, ngunit higit pa rito, may mga bahagi ng kanyang buhay na punong-puno ng kwento at aral. Alamin natin ang kanyang buhay mula sa kanyang pagsikat, mga kontrobersya, hanggang sa kanyang pagpanaw. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Jograd de la Torre noong 1955 sa isang simpleng pamilya sa Maynila. Bata pa lamang ay ipinakita na niya ang kanyang talento sa pagkanta at pag-arte. Lumaki siya sa isang panahon kung saan ang entablado at pelikula ay mga pangunahing libangan, at dito nagsimula ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na artista. Sa kanyang kabataan, aktibong sumali si Jograd sa mga dula sa paaralan at iba pang mga palabas sa kanilang komunidad. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang talento at siya ay nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa industriya ng showbiz. Ang dekada 70 at 80 ang naging kasagsagan ng karera ni Jograd de la Torre. Kilala siya bilang isang versatile na artista, isang komedyante, mang-aawit at aktor. Isa sa mga pinakasikat niyang papel ay sa pelikulang School Bukol, kung saan nakilala siya bilang isa sa mga pangunahing karakter. Ang kanyang natural na kakayahan sa pagpapatawa at ang kanyang charm ang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Hindi lang sa pelikula siya nakilala, kundi pati na rin sa telebisyon at radyo. Isa siyang mainstay sa iba't ibang variety shows at ang kanyang mga kanta ay tumatak sa masa. Ang kanyang natatanging estilo ng komedya, simple ngunit may dating, ay nagdala ng saya sa maraming Pilipino. Ngunit tulad ng maraming sikat na personalidad, hindi rin nakaligtas si Jograd sa mga kontrobersya. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, naakusahan siya ng pagkakaroon ng hindi magandang ugali sa set at sa labas ng kamera. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon siya ng mga issue sa mga kapwa-artista at crew, dahilan upang minsan siyang malagay sa hot seat. Gayunpaman, nanatili siyang mahal ng kanyang mga tagahanga. Para sa marami, ang mga kontrobersyang ito ay bahagi lamang ng kanyang pagiging totoo at hindi pagpapanggap. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang kakayahan sa kabila ng mga hamon, at hindi siya bumitiw sa kanyang pagmamahal sa pag-arte at musika. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumamlam ang karera ni Jograd de la Torre sa showbiz. Bagamat hindi na siya madalas makita sa harap ng kamera, patuloy pa rin siyang aktibo sa likod ng mga ito, lalo na sa paggawa ng musika. Naging mentor siya sa mga batang talento at patuloy na nagbigay ng inspirasyon sa mga nais pumasok sa industriya. Namatay si Jograd de la Torre noong 2021 sa edad na 67. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa industriya ng showbiz at sa mga taong minahal siya. Sa kabila ng kanyang mga kontrobersya, ang kanyang talento at kontribusyon sa larangan ng komedya at musika ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At yan nagtatapos ang ating paglalakbay sa buhay ni Jograd de la Torre, isang tunay na alamat ng komedya at musika sa Pilipinas. Ipinakita niya sa atin na sa kabila ng lahat ng pagsubok at kontrobersya, ang talento at dedikasyon ay ang tunay na sukatan ng tagumpay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay naibigan ninyo ang kwento ng isa sa mga haligi ng Pilipinong showbiz. Huwag kalimutang mag-subscribe
para sa mas marami pang kwento ng mga kilalang personalidad sa ating bansa. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.